Hello. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, nandito tayo sa halos kalagitnaan ng tinatawag na ayuno. Nag-umpisa tayo February 14. Meron na po tayo dito isang sitas, medyo mahaba ito. Ayon po sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa Kapitulo 10, versikulo 7 hanggang 21, ang sabi, muli niya sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ako ang pintuan ng mga tupa. Ang lahat ng nangakuna sa akin, nagsiparito, ay mga magnanakaw at mga tulisan, dapat hindi sila nilinig ng mga tupa. Dito po, isinasaysay ng ating dakilang Panginoon yung mga nauna sa Kanya. Walang iba, yung mga eskribas, mga parisiyo, mga sadusiyo. Lahat po sila'y tagapagpangaral ng salita ng Diyos. May tagapag-interpret, may tagapagpaliwanag, may tagapagtanggol ng mga kautusan. Ang problema po, yung pasanin na dapat sana kasama sila sa papasan, ang ginagawa, dumadaan lang sa kanila doon sa mga tao ipinagkakalo ang pagpapasan. Ibig sabihin, halimbawa, ako yung parisiyo. Ang lahat ng kautusan na aking nababasa, exempted ako. Kayo lang yung tagasunod, hindi ako kasali. Ganyan po ang mga parisiyo. Pero minsan po nangyayari din sa atin. Na pagka minsan tingin natin sa ating sarili, okay na tayo. Pero hindi pala dapat, kundi kailangan kasama tayo doon sa papasan o susunod sa mga reglamento o mga ipinapatupad na batas o mga alituntunin o patakaran ayon sa ating sinundan nung tanggapin natin si Kristo sa ating buhay. Kaya kinakailangan po, maging tapat tayo sa Diyos, gawin natin kung ano yung sinumpaan natin ng malinis mula sa ating kalooban na hindi pa kunwari na nagpapakita lang tayo na pagiging isang mabuting tao sa harapan ng maraming tao, pero sa kaloob-looban pala natin, isa pala tayong mandarambon na walang iba ang hingan, kuhanin ang mga laman ng pulsa ng mga miyembro upang mapunta sa pulsa ng tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Dapat hindi po ganun. Kundi kinakailangan huwag natin gawin ang pagiging isang parisiyo. Kundi gawin natin ang sinabi dito ng ating dakilang Panginoon. Ano po? Ang sabi niya, ako ang pintuan. Ang sinumang taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng kastulan. Ibig sabihin, ang sino mang makakilala sa ating dakilang Panginoon, siya'y magpapakilala rin sa atin at masusumpungan natin ang kastulan sa makatuwid bagay, yung kapahingahan ng ating mga kaluluwa. Napagamat tayo'y araw-araw may dumarating na problema, pagkasunod ng isa, meron na naman kasunod. Sa pamamagitan ng pakikinig natin ng Ebanghelyo, parang napakagaan yung mga problema na yan sapagkat kasama natin siyang tinutulungan tayo para isolve yung problema na yun. Yun ay po yung pastulan. Kaya mapagkaminsan, kapag nandun ako sa tahanan, napakarami kong iniisip, ang dami kong problema, pati karamdaman, hindi mawala. Pero kapag nandun ka na nakikinig ng Ebanghelyo, para kang walang sakit. Parang walang problema, parang walang nangyari. Yan po yung tinatawag na pastulan na hinahanap-hanap ng ating mga sariling kaluluwa. Kaya kapag nakakarinig ng Ebanghelyo, nabubusog ang ating kaluluwa na lumalakas at nagtatagumpay tayo sa bawat araw ng ating buhay. Ano ba sabi dito? Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw. At pumatay at bumuksa ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Kaya halimbawa niya,
Hindi po pumarito ang magnanakaw para maggumawa ng mabuti. Dahil magnanakaw nga talaga sila, para magnakaw lang talaga. Pero ang ating dakilang Panginoon, naparito siya para tayong lahat magkaroon ng pag-asa doon sa buhay. Kaya po, hindi po nakilala ng mga tao ang ating dakilang Panginoon. Nangaral siya ng kaharian ng Diyos. Hindi niya itinanyag ang kanyang sarili. Ipinakilala niya ng gusto ang kanyang Ama. Sa makatuwid, siya ay nagsasalita mula sa Ama at hindi mula sa kanyang sarili. Pero meron siyang kapangyarihan sa kanyang sarili. Sa kanyang sariling buhay. Sapagkat ang buhay ng Ama may sarili din. Ang buhay ng anak, meron din siyang sariling buhay. Ibig sabihin, magkaiba ang anak sa Ama. Kaya hindi po sila isa. Sila ay iisa sa layunin. Sila ay iisa sa kabutihan. Sila ay iisa sa kabanalan. Sa makatuwid, hindi po lumilihis ang ating dakilang Panginoon, kundi nagpasakop siya ng buo sa kanyang Ama. Naging tapat siya na kahit kamatayan niya ang magiging hangganan, hindi niya isinuko yun, kundi isinunod niya pa rin ang kalooban ng Ama. Kaya po, para masumpungan natin ang buhay at magkaroon tayo ng kasaganaan, hahanapin natin ito. Sabi dito, ako ang mabuting pastor. Ibinibigay ng mabuting pastor ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ang nagpapaupa at hindi ang pastor ay hindi may-ari ng mga tupa ay nakikitang dumating ang lubo at pinababayaan ang mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng lubo at pinangangalat. Kaya kung aralin po natin, dito po makikilala natin ang halimbawa na ginawa ng ating dakilang Panginoon bilang mabuting pastor. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay dahil sa mga tupa. Ibig sabihin, ang pastor may pagpapahalaga sa tupa. Kapag nagmula sa pastor na kanyang sasabihin, hindi na, inactive na yan, wala na tayong pangyalan sa kanya. Hindi siya pastor. Ang pastor, hinahanap yung nawawala. Hindi ba may halimbawa, sa sanda ang tupa, nawala yung isa, hanapin mo yung isa, iwanan mo yung 99 na hindi na sila kailangan pagpaguhin pa. Kundi yung nawawala, na naliligaw, nangangailangan ng pagkalinga para makabalik muli sa Quran. Yun po dapat ang mas mahalaga. Ibig sabihin, hindi po yung mga narito ang importante, kundi yung mga wala dito, hinahanap na saan kaya sila, anong ginagawa nila, bakit hindi sila nakapagsimba. Dapat ganun po, kung sino yung absent, pupuntahan. May kakilala nga ako niyan doon sa Likas Street, nung masigasig pa sa pagsamba at malago pa ang kanyang negosyo, bawat pag-uwi ng ministro, dinadaanan. Pero nung naubos na ang kanyang pag-aari, naging mahirap na, paupo-upo na lang doon sa kabilang kalsada, hindi na siya nakilala ng ministro. Sino ba doon yung tapat? Yung tao na naghirap talaga o yung ministro o pastor na nagpakunwari na mas palakaibigan pala siya kapag may pera pa, kapag walang-wala na hindi nakilala. Sino doon yung mapagpaibaba? Kaya po, dito makikilala natin si Kristo bilang mabuting pastor. Handa niyang ibigay ang kanyang buhay alang-alang sa bawat isa sa atin. Isipin na lang natin, 2,000 taon na nakararaan ng ating dakilang Panginoon, ipinako sa krus. Pero yung kanyang pagpapako, hindi lang doon sa mga tao na kasama nung panahon, kundi kasama na rin tayo na hindi pa ipinanganak ngayon. Dinipahan na tayo ng ating dakilang Panginoon. Ang gagawin na lang natin, sampalatayanan natin yung kanyang ginawa. Nakaya siya, ibinigay niya ang kanyang sarili, pantubos ng pagkakasala at pagkatapos doon na natin masusumpungan
ang itinakda ng Diyos sa makatuwid bagay, yung nakalaan sa bawat isa sa atin, ang buhay at ang kasaganaan nito. Masusumpungan natin po yan kay Kristo. Siya'y tumatakas sapagkat siya'y upahan at hindi pinagmamalaki sakit ang mga tuta. Totoo. Yung mga upahan, walang pakialam. Hindi niya binibilang kung may nawala ba yan, kung kumpleto ba yan. Ang mahalaga yung sarili lang niya. I-preach lang ng preach, ng gospel, nangangaral lang na nangangaral, hindi niya binibilang kung mayroong nawawala yan. Nakuha na pala ng kalaban, nakuha na ng lubo, sa makatuwid bagay na palayo na o naligaw na. Yun po ang pinibigyan natin ng halaga. Kaya tayo hindi ba pumapansin natin ng isang taon, lahat ng mga kapatiran natin na hindi na nakakadako ng templo, iniikutan natin. Pagkatapos ng mahal araw, ulitin natin yun para ipakita natin doon sa mga kapatid natin na hindi na nakakadako ng templo na may halaga pa sila sa atin. Nanghina sila, nangangailangan sila ng pagkalinga para lumakas ang loob, para muling makabalik ng templo at magpatuloy ng paglilingkuran. Ngayon kung nangisipin natin, wala tayong pakialam sa kanila, nasaan yung pagiging pastor. Kailangan natin nakuhan yan. Sila yung mga nawawalang tupa. Ano pa sabi dito? Ako ang mabuting pastor at nakikilala ko ang sariling akin at ang sariling akin ay nakikilala ko. O ito po. Kinakailangan kung tayo may pagpapasakop sa ating dakilang Panginoon, kikilalanin natin siya ng lubusan. Papaano? Hindi lang sa pangalan. Kilala ko si Kristo. Kundi kilalanin natin si Kristo, pati yung kanyang mga aral. Ano ang mga sinabi niya? Sabi nga natin dahil, ang magmakahiya sa akin at sa aking ibanghelyo ay ikakahiya ko rin naman sa aking Ama sa langit. Kaya po, kilalanin natin si Kristo bilang ating dakilang Panginoon, bilang ating sinusundan. Kung ginagawa ang kanyang mga aral at kanyang mga pinakahalimbawa na ginawa dito sa ibabaw ng lupa. Koneksyon po ang pinag-usapan dito. Kilalanin natin si Kristo at kikilalanin din tayo. Paano tayo kikilalanin? Papasukin natin siya dito sa ating puso. Bakit hindi natin mapapasok? Sapagkat baka may hindi pa tayo pinapatawad. Baka hindi pa natin inire-release yan. Kaya, kung ang nagahari din ang sarili natin, hindi tayo nakapagpatawad, walang buwang yan si Kristo. Sapagkat ang nariyan pa rin, galit at puot, kalaban niya ng Diyos. Kaya po magpatawad tayo para patawarin din tayo ng Diyos. Ano ba sabi dito? Gaya ng pagkakilala sa akin ng Ama at ng Ama ay pagkakilala ko at ibinibigay ko ang aking buhay dahil sa mga tuta. Kaya kung paano po ang Ama at ang Anak sa pagkakakilanlan nila sa kanilang sarili, kinikilala din naman ni Kristo ang sariling Kanya. Kung tayo sa Kanya, kikilalanin niya tayo. Ang mahirap ang kilala lang natin siya, pero yung aral hindi kalakip, hindi rin tayo kikilalanin ni Kristo. Kaya kilalanin natin si Kristo, pati yung mga aral na sinabi niya. Magkasama po yan, magka-partner. Ano pa sabi nito? At mayroon itong atong ibang mga kupang ngayon sa pulong ito, sila kailangan din naman dalhin ko at sila at kanilang dirin ng aking tinig. At sila ay magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Dahil dito sinisinta ko ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Sino man hindi nag-alis sa akin ito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuha muli. Tinanggap ko ang Diyos na ito, ang utos na ito sa aking Ama. Kaya po, kung aralin natin,
Ang ating dakilang Panginoon, may buhay siya sa kanyang sarili. May kapangyarihan siyang ibigay ang kanyang buhay, may kapangyarihan siyang kunin muli. Kaya po, nabuhay siyang mag-uli. Dahil sa kanyang kapangyarihan at kalooban ng Ama, utos ng Ama sa kanya, na kinakailangan niyang ialay ang kanyang buhay at pagkatapos yun siya ibabangon. Hindi ba 3 ulit yung sinabi na siya ay daraan ng mga paghihirap pagkatapos ng paparusahan at pagkatapos 3 araw ay muli sa buhay. Tinanggap niya yung utos na yun sa kanyang Ama. Kaya alam niya, sa kanyang sarili, ang kahihinan niya, na pagkatapos niya mamatay, mabubuhay siyang magtuli. Kaya mayroong kapangyarihan ng ating dakilang Panginoon sa kanyang sarili para kuhanin muli ang kanyang buhay. Sabi nga ng iba, nung si Kristo daw namatay, umakyat sa langit. Hindi po. Sabi sa 1 Pedro, na iyan din ang kanyang iniyaon at nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. Ibig sabihin, nung namatay pala si Kristo, doon sa cross, nung siya'y nakabayubay, pumunta siya doon sa kalaliman. Bilang espiritu, yung kanyang katawan naman ay iwan nakapayubay sa cross. Pagkatapos inilibig. Pero 3 araw din doon, 3 gabi din siya doon nangaral sa mga espiritong nasa bilangguan. At pagkatapos doon, nung bumalik muli siya, bilang isang niluwalhating katawan. Ibig sabihin, may pinuntahan ng ating dakilang Panginoon at bumalik muli siya sa kanyang katawan bilang isang niluwalhating katawan. Yun po yung tatanggapin din natin. Kaya po, kung tayo po nananampalataya na ang ating dakilang Panginoon na buhay na mag-uli sa mga patay, yun din po ang tatanggapin natin. Kaya po, sabi nito, at muli, dahil dito'y sinisinta ko ng Ama sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin ko muli. Sino ba'y hindi nag-alay sa akin ito kundi kusa kong ibinibigay? May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuha muli. Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Kaya po, may sariling kalooban ng ating dakilang Panginoon. Nakadepende doon din sa kalooban ng Ama. Ibig sabihin, may sarili siyang buhay, may sariling buhay ang Ama. Pero yung kanyang sinusunod, yung kalooban ng Ama. Kaya po sila iisa, hindi po tumutol ang ating dakilang Panginoon. Pero tayo, masaktan lang tayo. Minsan, hindi nga sinasadya, natangga lang tayo dyan, o kaya nasagi, nasiko, galit na tayo. Paano natin naging halimbawa ang ating dakilang Panginoon? Lahat ng gumawa sa Kanya, hagupit na niyan, hampas, palo, siko, sipa, at kung ano-anong dinanas ng ating dakilang Panginoon, sabi niya, ang magkasala laban sa anak ng tao ay patatawarin. Datapwat ang magsalita laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran. Lahat ng mga yumurat sa pagkatao ng ating dakilang Panginoon ay kapatawaran yun. Pero yung tumutol sa kanyang aral, yun po ang walang kapatawaran. Lalo na ngayon, nung bumaba ng Espiritu Santo, wala tayong karapatan tumutol sapagkat yan ay Espiritu Santo. Pwede tayong parusahan yan. Hindi po tayo magtatamo ng kapatawaran yan. Ano nangyari? At sinabi ng marami sa kanila, mayroon siyang demonyo at siya'y naulol. Bakit iyo siya pinakikinggan? Sinasabi ng mga iba, hindi sa inalihan ng demonyo ang sabi nito. Maaari ba lang ang mga demonyo ay mga pagpalilat ng mga tata, ng mga bulan? Kaya kung titingnan po natin, napapahagi na rin yung mga tao. May iba na nagsasabi na siya'y inaalihan ng demonyo. At meron naman nagsasabi, makakapagpalilat ba ng bulan kung siya'y nasa demonyo? Kaya pati yung nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, ang iba doon nagkakaroon na ng pagkakabahagi. Nagkakaiba-iba na sila ng unawa. Meron naman kinahabagan ng Diyos na sinabi, makakapagpalilat ba ng mga bulan?
ang nasa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, kilalanin natin ang ating mga sarili kung tayo ba kinikilala natin si Kristo at yung kanyang Ebanghelyo at siya na may magpapakilala ng lubusan sa ating sarili. Lamang, paano siya makakapasok sa ating puso kung merong sagabay sa makatuwid bagay, yung lahat ng karumihan, kalipuan, na walang nagpaparumi sa ating puso. Kaya po, sikapin natin na maging malinis ang ating puso, maging karapat-dapat tayo sa Kanya para sa pamamagitan ng Espiritu Santo, tulungan tayo hindi na tayo makabalik sa dati nating pagkatao. Sapagkat siya na ang magiging gabay natin, ang konsensya na hindi na natin ginagawa sapagkat ito'y masama. Ito na yung paalaala sa atin. Siguro, dyan na lang muna ang naihihati natin pagpapaliwanag sa oras na ito. Ano man po ang ating mga kahilingan man, yan man ay tungkol sa karamdaman, mga problema, o mga paghihinagpis, inulong po natin lahat yan sa Diyos. Kumbaga, ipagkatiwala natin sa Kanya. Mahirap na, ipinagkatiwala natin, iniisipan natin, paano po ba yung masusunod? Pag ipinagkatiwala natin sa Kanya, siya na ang nagawa ng paraan niya. Parang yan yung bahala ka na, ikanganay. Ang problema, inisip, paano kaya bukas sinabi mo na ng bahala? Gagawa na ng renili yung nanay niya. Dapat ganun. Ipinagkatiwala natin sa Diyos, hayaan natin siya. Bubuksan ang ating kaisipan para makagawa tayo ng isang mabuting pasya. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos.